Matagal ko rin pong pinag-isipan kung kaya ko po bang ibahagi ang parte ng buhay ko kung saan ay may nagawa akong mali dahil sa matinding galit ko. At ito nga po ako ngayon, nagbabaka sakaling mapansin po ninyo ang sulat ko. Ako nga po pala si Kayen. Hindi ko po totoong pangalan, 28 anyos na po ako. Pero ang ibabahagi ko pong kwento ay nangyari 2 taon na po ang nakalilipas. Nakatira po ako noon sa tita Sonia ko. Siya na rin po ang nagpalaki sa akin mula nang maulila ako. Masaya ako sa pamilya nila. Lahat sila mabait at hindi iba ang trato sa akin. Magkaganon pa man, may isang tao kong labis na kinaiinisan. Yon ay ang matalik na kaibigan ni tita Sonia na si tita Lisa. Ninang siya ni Connie at sa pagkakaalam ko po matagal na silang magkaibigan ni tita. Kaya lang ay marami akong napapansin sa kanyang hindi maganda. Kagaya na lang po nung minsang dumalaw siya. Kayen, nasa ng tita Sonia mo? Nasa kwarto po. Sandali at tatawagin ko po. Wag na, ako na lang ang pupunta. Parte naman ako ng pamilya nyo, hindi ba? Napataas ang kilay ko sa sinabi niya. Doon naman biglang dumating si Connie, ang pinsan ko na nag-iisang anak nila tita Sonia at tito Kerwin. Ay, Ninang! Nandito na naman po kayo. Aba, mukhang inaaraw-araw niyo na pupuntahan si Mama. Abay, nabuburyong ako sa bahay. Alam mo namang wala akong pamilya. Kaya nga mas gusto kong nandito sa inyo eh. Maiwan ko na po kayo, baka mahuli pa po ako sa trabaho eh. Sige ate, ingat ka po sa pagpasok. Tumango lang ako bago umalis. Paglabas ko ng bahay, hindi ko mapigilang mapailing. Alam na alam ko kung ano ba talaga ang sadya ni Tita Lisa sa pagpunta sa amin. Yun ay para magkwento na naman ng kung ano-ano kay Tita Sonia. Ayos lang sana kung nagkukwento lang siya. Ang siste, chinichismis niya ang lahat ng taong kinaiinisan niya. Hindi lang yun, minsan may bawas dagdag pa ang chika niya. Ginagawa niya yun para masira sa tita ko ang mga taong tinutulungan niya. Mabait at matulunging tao si Tita Sonia ko sa mga lumalapit at nangangailangan ng tulong. Kaya masasabi kong magkaiba talaga sila. Isang anghel at isang demonyo. Nakakasira talaga ng umaga. Ay nako, tama na nga. Baka mamaya mahuli na ako sa trabaho eh. Nagmamadaling naglakad na lang ako hanggang sa sakayan ng jeep na hindi naman kalayuan sa bahay. Nang malapit na ako ay narinig ko ang sigaw ng konduktor na isa na lang at lalakad na. Kaya naman patakbo na akong lumapit sa jeep at saka sumakay. Doon lang lumapit ang konduktor sa driver at sinabing puno na. Kaya umandar na ang sinasakyan ko. Nang makarating ako sa hotel na pinagtatrabahuhan ko, nagmamadali na akong pumasok sa loob. Napatingin ako sa relo na suot ko. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang 1 minuto na lang pala ay shift ko na. Patakbo kong nagpunta sa locker room namin at saka nagmamadaling nagpalit ng uniforme. Naku, yari na naman ako kay Nanit. Paniguradong nakasimangot na naman yun. Nang makapagpalit na nga ako ay nagmamadaling nagpunta na ako sa front desk. Hindi nga ako nagkamali ng akala. Sa pagdating ko ron ay nakasimangot na ang kapalitan ko. Kaya naman humingi ako ng pasensya. Hindi naman siya sumagot. Basta na lang siyang umalis. Nang makaalis na siya ay sinimulan ko ng mag-check ng mga online booking sa hotel namin. Sa maghapon ganun lang ang ginagawa ko. Wala rin kasi kaming mga customer ng panahong yun eh. Pagsapit ng 8:00 ng gabi ay nag-out na ako. Naiwan na lang sa front desk ang mga nakatoka sa gabi. Bago umuwi ay bumili na muna ako ng 1 litsyong manok. Sigurado naman kasing hinihintay na naman ako nila tita bago sila kumain. At dahil kakasahod ko naman noon, ano na lang bang 1 litsyong manok na pasalubong para sa mga taong nagmahal at nag-aruga sa akin nang maulila ako sa mga magulang ko. Pagdating ko sa bahay, naabutan kong naghahain na ng pagkain sa hapag ang tita Sonia ko. Habang si Tito Kerwin naman, naglalagay na ng mga kutsara at tinidor sa tabi ng pinggan. Inilibot ko ang paningin ko, pero hindi ko nakita ang pinsan kong si Connie. Kaya naman nagtanong ako sa kanila. Sabay naman silang napatingin nang magsalita ako. Nasaan po si Connie? Oh, nandito ka na pala, Kayen. Ano naman yung bitbit mo? Ito po. Litsyong manok po. Nakuha ko na po ang sahod ko eh. Dagdag ulam po natin. Naku anak, hindi mo naman kailangan bumili. Kung gusto mo, sana nagsabi ka na lang kay Tito. Sahod mo yan eh. Dapat inilalaan mo para sa future mo.
Si Tito Kerwin naman, wala pa nga pong 500 ang binili ko eh. Kaya ayos lang po. Minsan lang naman po ako makapag-share ng pagkain sa inyo. Ang bait talaga ng pamangkin ko. Pero tama ang tito mo. Magkakaroon ka na ng sarili mong pamilya. Kaya maganda makapag-ipon ka. Hayaan nyo na po ako. Hindi na nga po ninyo kinukuha ang share ko sa mga bills eh. Kaya sana po hayaan nyo na lang po akong bumawi sa pagpapalaki at pagpapaaral nyo sa akin. Kaya bukas mag-grocery po tayo. Ay, bet ko yan! Connie, saan ka ba nang galing? Bakit hinahayaan mong sina tita at tito ang nag-aayos ng mesa? Naku, Ate Kayen, bumili po ako ng soft drinks natin eh. Mukhang naglilihi si Mama. Hoy, anong sinasabi mong naglilihi? Expired na ang matres ko. Ang batang ito, oo. Nagtawanan kami sa birong yun ni Connie. Pero si Tita Sonia ay napapailing na lang sa amin. Nilapitan namin siyang dalawa ni Connie at sabay namin siyang niyakap. Aba, ang daya nyo. Sali ako. Ay, halika na po, Pudra! Kayo talaga? Tama na nga. Ang mabuti pa ay kumain na tayo. Lalamig ang pagkain. Akin ang mga dala mo at ililipat ko na sa plato. Maupo na lang po kayo dyan, Tita Sonia. Ako na po ang bahala. Maupo na po kayo. Salamat, Kayen. Hindi talaga kami nagkamaling kupkupin ka. Aba, siyempre po, Papa. Maganda na, mabait pa. Magkamukha nga po kami eh. Hay naku, Connie. Nangarap ka na naman, anak. Pero sana ganito pa rin kayong dalawa kapag nawala na kami ng papa mo. Tita naman kung ano-anong sinasabi nyo. Mother, huwag ka po mag-alala. Matagal pa po kayo matitegi ni Pudra. Masamang damo kaya kayo. Abalo kong bata ito ah. Natatawang sinaway siya ni Tito Kerwin, kaya naman tumahimik na lang ang pinsan ko. Lumapit na lang siya sa akin at hinila ako papuntang kusina. Pagdating namin doon, tsaka siya tumawa ng tumawa. Nakita mo ba yung expression ni Mama? Ikaw talaga, hindi magandang biro yun ah. Si Mudra Bells naman kasi, ang lakas-lakas pa nila tapos parang naghahabilin na. Tumigil ka na nga, abutan mo na lang ako ng plato para maisalin ko na ang ulam. Matapos kong maisalin ng lechong manok, bumalik na kami sa komedor at pinagsaluhan naming 4 ang hapunan. Kinabukasan, maaga akong nagising kagaya ng dati. Wala pang gising noon, hindi pa nga sumisikat ang araw eh. Naglinis muna ako ng buong bahay. Pagkatapos po ng paglilinis, tsaka ako nagluto ng almusal namin. Sinangag, pritong itlog at daing na bangus ang inihanda ko sa almusal. Pagsapit ng 6:00 ay doon lang po nagising ang mga kasama ko sa bahay. Kakain na po sana kami ng almusal noon nang may biglang kumatok. Pinagbuksan naman po ng pinsan ko ang bisita namin. Ilang sandali pa, bumalik na rin po sa komedor si Connie. Pero hindi na po siya nag-iisa. Kasama niya po si Tita Lisa. Wala sa loob na napairap na lang ako sa hangin. Good morning! Nagdala ako ng paksiw. Paborito mo ito, kumare. Inasiman ko to. Naku, salamat, kumare. Halika, saluhan mo muna kami sa almusal. Ay, hindi ko tatanggihan yan. Connie, kuhanan mo ng plato ang ninang mo. Tumalima naman ang pinsan ko. Habang ako po ay nagsasandok ng pagkain ko. Hindi ko po talaga gusto ang presensya ni Tita Lisa. Hindi po ako komportable sa mga paraan niya ng pagsasalita at pagtingin. Nang matapos na po kaming mag-almusal, niyaya ko ng mag-grocery si Connie. Kahit pa nga po alam kong 8:00 pa nagbubukas ang supermarket. Gustong-gusto ko na talagang umalis sa bahay dahil nandoon si Tita Lisa. Grocery? Ang aga pa po, Ate Kayen. Sarado pa po yun. Basta mag-ayos ka na at umalis na tayo. Naku, parang alam ko na po kung bakit. Dahil po kay Ninang Lisa, no? Noon pa man po, hindi man na po talaga siya feel. Hay nako, bitter siya sa buhay at panay lang siya chismis at kung ano-ano pang sinasabi. Ay naku, mag-aayos na nga ako. Baka mamaya mabaling mo pa sa akin yung inis mo kay Ninang. Nang pumasok na sa kwarto niya si Connie ay nag-ayos na rin ako. Nagpalit lang ako ng isang plain na t-shirt at isang maong na jeans. Nang parehas na kaming nakabihis ni Connie ay umalis na kami. Wala pang 8:00 ay nasa harapan na kami ng supermarket. Kaya naman niyaya ko munang bumili ng milk tea si Connie. Doon na rin po kami nagpalipas ng oras.
Nang sumapit na po ang tamang oras, bumalik na kami sa supermarket. Namili na kami ng stock namin sa bahay. Dahil nalalapit na ang kaarawan ni Connie, ay 3 kartang pinuno namin. Nang matapos kaming mamili ay umuwi na rin po kami. Pagdating sa bahay, hindi na namin naabutan doon si Tita Sonia at Tita Lisa. Mukhang namalengke sila Mudra Bells, ate. Abay, pahinga ka na po muna. Ako na ang bahalang mag-ayos ng mga pinamili natin. Madami yan, sigurado ka ba? Pwede naman tulungan muna kita bago ako magpahinga. Ay, hindi na ate. Yakang-yaka ko na to. Sisiw. Sige na nga, iidlip muna ako ha. Okay ate, sleep tight. Ako na ang bahala sa lahat. Pahinga ka muna, ate kong maganda. Lumipas pa ang mga araw at sumapit na ang kaarawan ng pinsan kong si Connie. Simpleng handaan lang ang dinaos namin. Nagluto ako ng 2 kilong spaghetti. Nag-order lang din ako ng cake sa bakery malapit sa amin. Habang si Tita Sonia naman nagluto ng Shanghai, igado at kanin. Ilang kaibigan lang ang inimbitahan ni Connie. Pero nakagawian na sa amin na kapag may okasyon nagbibigay sa mga kapitbahay. May mga pumupunta rin naman na hindi imbitado. Pinapakain na lang din namin. Nang matapos na ang party sa bahay, naglikpit na ako ng mga ginamit. Hinugasan ko na rin ang mga hugasin. Maagang nagpahinga sina Tito at Tita. Tanging si Connie na lang ang kasama ko ng sandaling yon. Hala! Bakit naguhugas ka dyan, ate? Dapat, nagpapahinga ka na. Pwede naman bukas yan eh. Ayoko nang ipagpabukas pa to, napagod na sina Tita Sonia at Tito Kerwin. Tsaka malas mag-iwan ng kalat sa lababo. Hay! Ako na ang bahala sa mga kaldero at kawali. Pinagtulungan naming hugasan ng mga hugasin. Kaya mas mabilis kaming natapos. 3:00 na rin ang makapagpahinga kaming dalawa. Kinabukasan ng umaga, nagising ako nang marinig ko ang masayang hiyaw ni Tita Sonia. Naririnig ko rin ang boses ni Tita Lisa. Napakunot ang noo ko. Nagtataka ako kung ano bang pinag-uusapan nila. Kaya tumayo ako at binuksan ang pinto ng kwarto ko. Naabutan kong masayang nag-uusap ang magkumare. Sinabi ko naman sa'yo maganda kung magnegosyo ka na lang kesa tumambay lang sa bahay. Makakaipon ka pa. Magagamit niyo yun pag nag-retire na ang asawa mo. Kaya nga matagal ko na sanang sinubukan. Mabuti na lang at nasabi mo na sa akin ang supplier na to. Grabe ang laki ng naitawad natin. Panalo ito, lalo na't mahilig ang mga kapitbahay natin sa mga murang bilihin. Kailangan na lang nating mag-down payment para ma-reserve na ang orders. Tapos bukas meet up na lang natin. Oo, online banking na lang. Pagkarinig ko nun tsaka ako sumingit sa usapan nila. Naglakad ako papalapit habang tinatanong si Tita Sonia. Tita Sonia, ano po ang paggagamitan niyo ng online bank? Anong order po ba yan? Ay, naisip ko kasi na magnegosyo na lang habang nandito lang ako sa bahay. Para naman may iba akong ginagawa. Kaya nag-order kami ng mga murang gamit online. Tapos ibebenta ko dyan sa harap natin. Ano pong mga gamit po? Tsaka magkano po? Sari-sari, may mga gamit sa bahay, may mga laruan, ganon. At tsaka alam mo ba na nakatawad kami ng malaki? Magkano nga po? 25,000 dapat, pero nakatawad kami hanggang 15. Ang mahal naman po yata. Baka naman po scam yan. Isa pa parang imposible na halos kalahati na po ang tawad sa original price. Hay nako, wala ka talagang alam. Sulit na yon. 5,000 item yon. Bulk order kaya pumayag sa tawad namin. Bakit naman ang dami po? Dapat sumubok po muna kayo kahit 50 o 100 items lang. Hindi naman po kayo sigurado kung may bebenta natin lahat. Huwag ka nga makialam. Wala ka namang alam sa mga ganito. Ang sa akin lang po, mas mabuti nang maging wais kesa maloko. Sinend ko na yung bayad. Hindi naman siguro tayo lolokohin ng kausap namin. Chinek naman naming mabuti ang mga review bago kami nag-order. Huwag ka nang kumontra, Kayen. Wala ka rin namang magagawa Tsaka ayaw mo ba na may pinagkakakitaan ng tita mo? Hindi na ako umimik. Napapailing na lang ako. Iniwan ko na lang din sila. Alam ko naman na kahit na anong sabihin ko, makukumbinsi pa rin ni Tita Lisa ang Tita Sonia ko. Nagtungo na lang ako sa kusina at nagkape. Habang nagtitimpla ko ng kape, dumating naman si Connie. Nag-iinat pa siya at saka lumapit sa akin.
Magandang umaga, ate. Kumusta ang tulog mo? Good morning. Gusto mo ng kape? Ay, bakit kulang sa energy? Hagardos pa po? Naku ha, mukhang kulang ka sa tulog. Hay nako, ayokong pag-usapan. Parang alam ko na kung bakit. Si Ninang Lisa ba? Ayokong pag-usapan sabi. Ang mabuti pa maglabas ka na lang ng tira nating spaghetti kagabi. Iinit na lang natin para may almusal. Hindi na umimik si Connie sa sinabi ko. Tumayo na lang siya at sinunod ang utos ko. Nang mainit na niya ang spaghetti, pinagsaluhan na lang naming dalawa yon. Kumakain na kami nang maalala ko si Tito Kerwin. Si Tito Kerwin pala, dati gising na siya ng ganitong oras eh. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ni Papa kagabi? Ano bang sinasabi mo? Hala? Ikaw ba o ako nakainom kagabi? Hayaan mo na nga. Ang sabi ni Papa, maaga siyang aalis dahil marami siyang trabaho. Ganun ba? Sige, pagkatapos natin kumain, ikaw na munang bahala sa hugasin ha. Maaga rin akong papasok ngayon eh. Okay, Ate Kayen. Matapos namin kumain, bumalik na ako sa kwarto ko at kinuha mga gamit panligo. Nang makaligo na ako ay nagmamadali na akong mag-ayos. Ayoko nang magtagal sa bahay. Nadadagdagan lang kasi ang inis na nararamdaman ko kay Tita Lisa. Matapos akong magbihis ay pumasok na ako. Nang matapos na ang shift ko, dumiretso na ulit ako ng bahay. Pero ang dating tahimik na dinadatnan ko ay iba na. Sigawan ang naririnig ko mula sa bahay. Kaya naman nagmamadali akong pumasok sa loob. Pagpasok ko, inabutan kong yakap ni Connie si Tito Kerwin. Habang si Tita Sonia naman, umiiyak na nakaupo sa mahaba naming sofa. Basta ko na lang inilapag ang mga gamit ko sa sahig at nilapitan sila. Tito, tita, ano po bang nangyayari? Nasa labas pa lang ako, rinig na rinig ko na po ang sigawan niyo ah. Itong tita mo, nagpauto na naman sa kaibigan niya. Kerwin, patawarin mo na ako. Hindi naman namin alam na manloloko lang palang kausap namin eh. Isa pa, gusto ko lang naman makatulong sa pamilya natin. Hindi na tayo bumabata. Kaya hindi ka na nag-isip at basta ka na lang sumuong. Sonya naman, ilang taon na lang magre-retire na ako. Kaya nga hindi ko ginagalaw ang savings natin eh. Sorry na, alam ko naman na mali ako eh. Hindi ako dapat nagpadalos-dalos. Pangako ko, hindi na ako uulit. Hindi ko alam, Sonya. Hindi ka naman ganyan dati. Hindi ka na muna nag-isip bago ka naglabas ng pera. Bakit? Mas mahalaga na ba ang pera para sa'yo? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Hindi mo na ba ako mahal? Ano bang sinasabi mo? Ang pinag-uusapan natin ay yung tungkol sa ginawa niyo ni Lisa. Kailan ka pa naging tanga? Ay, Pudra, tama na po. Baka mapano ang puso mo. Yan, dyan ka magaling. Alam ko namang may mali ako eh. Pero kailangan bang ipamukha mo sa akin na tanga ako? Matapos sabihin yun ni Tita Sonia, tumayo na siya at patakbong nagtungo sa kwarto nilang mag-asawa. Habang si Tito Kerwin naman, napahawak sa kanyang dibdib. Inalalayan siya ng pinsan ko na maupo sa sofa. Ako naman ay nagmamadaling kumuha sa kusina ng tubig. May sakit po kasi sa puso si Tito Kerwin eh. Natatakot akong atakihin siya sa puso. Pagkatapos ng gabing yon, mas lalo pang lumala ang lamat sa samahan nila Tito Kerwin at Tita Sonia ko. Maging si Connie ay naaapektuhan na rin. Hindi na kami sabay-sabay kumakain. Wala na ang dating sigla at saya ng pamilya namin. Isang araw, nadatnan kong nasa sala ang mag-asawa. May hawak pang bungkos ng mga bulaklak si Tita Sonia. Sa tabi naman niya ay si Tito Kerwin na nakangiti. Magandang gabi po, Tito, Tita. Mabuti naman at dumating ka na. Nilapitan ko silang dalawa at saka nagmano. Yun ang eksenang dinatnan ni Connie. Ay, nandito ka na ate. Mabuti naman. Bati na ang Mudra Bells at Pudra natin. Ang saya-saya, di ba? Ikaw talagang bata ka. Kayen, maupo ka muna anak. May gusto kaming sabihin sa'yo ng tito mo. Tumalima naman ako. Umupo ako sa maliit na sofa na nasa gilid ng mas malaki. Sabay-sabay naman silang bumaling sa akin nang magsimula na akong magtanong. Ano po bang meron? Bakit parang sobrang saya niyo po? Mag-honeymoon po ba kayo ulit? Magkakaroon na po ba kami ng nakababatang kapatid?
Ano? Ikaw na bata ka. Kung ano-anong sinasabi mo. Naku ate, expired ng matres ni Mudra. Kaya tayong dalawa lang talaga magkapatid. Ay, magkaibang matres nga pala tayo ng galing. Pero iisa ang heart natin. Tama na nga yan. Ang gusto lang naming sabihin ay maghanda ka sa linggo. Plano ko kayong dalhin sa Tagaytay. Kahit 2 araw at 1 gabi lang tayo. Matagal na rin naman tayong hindi namamasyal eh. Lalo na nang magsimula ka na magtrabaho, Kayen. Ay, Tagaytay! Magdadala ako ng coat na mahaba para siya tignan. Sige po, matagal na nga po tayong hindi namamasyal nila tita eh. Sabado ng gabi ang alis natin. Kaya dapat bago ka pumasok ay nakahanda na ang mga gamit mo, ha? O baka pwede ka naman magpaalam na mag-half day ka na lang. Susubukan ko pong magpaalam sa head namin. Magpapasa na po ako bukas ng request. Ay, magbabakasyon tayo! Yay! Ang tagal na nga pong wala tayong gala! Sinabi mo pa anak, kung hindi pa kami nag-away ng papa mo, baka hindi niya naisip na ilabas naman tayo. Panay na lang siya trabaho. Oo na. Alam kong nagkulang ako. Kaya ngayon ay babawi ako. Sana naman ay hindi ka na magpadalos-dalos ulit ng desisyon, ha? Opo. Ay, ang sweet naman ng Mudra Bells at pudra namin. Anong say mo ate? Hay nako, ikaw talaga Connie. Ang mabuti pa maghain na lang tayo ng hapunan. Ay, killjoy. Sige na nga. Napapailing na lang ako na hinilas si Connie papuntang kusina. Magkatulong naming inayos ang hapagkainan. Nang maiayos na namin ay tinawag na namin ang mag-asawa na nasa sala. Nang sumapit na ang araw ng Sabado, nag-half day lang ako noon sa trabaho. Sinundo nila ako sa pinagtatrabahuhan ko. Nagulat pa nga ako, Miss Winnie. Wala po kasi sa usapan namin yun. O bakit sinundo niyo pa po ako? Pwede naman pong sa bahay niyo na lang ako hinintay. Hindi na makapaghintay ang tita Sonia mo at si Connie eh. Kanina pa nangungulit. Ganun po ba? O sumakay ka na. Baka abutan pa tayo ng traffic kapag ginabi tayo sa biyahe. Alam mo naman ang traffic sa Cavite kapag rush hour. Ay opo, sasakay na po ako. Sumakay na nga ako. Bumiyahe na kami papuntang Tagaytay. Kahit pa nga maaga ang naging biyahe namin, inabutan pa rin kami ng traffic. Pero hindi naman ganun katagal. Nang makapasok na kami sa boundary, ay doon lang kami nag-stop over para kumain. Naging masaya ang bakasyon namin yun. Mas napatibay din ng simpleng pamamasyal na yon ang samahan namin na minsan nang nalamatan. Nang makabalik na kami sa Maynila, balik normal naman ang lahat. Lagi na namang nagpupunta si Tita Lisa sa bahay at panay ang kwento sa tiyahin ko. Nako, mabuti ka pa nakapagbakasyon na. Ako wala talaga. Hindi ko kaya ang gastos sa mga ganong pagpapasarap. Alam mo namang kulang na kulang pang nakukuha kong pensyon. Hayaan mo, sa susunod na mamasyal kami ng mga bata, isasama ka namin ng kumpare mo. Talaga? Nako, hihintayin ko yan ha? Ay, may ikukwento nga pala ako sa'yo. Alam mo ba yung kapitbahay natin? Sino, si Aling Lita? O ano naman ang ginawa ng tsismosa nating kapitbahay? Nako, paniguradong magugulat ka. Yung anak niyang si Jason, naalala mo ba? Di ba yun yung anak niya na nasa abroad? Tama, pero hindi lang pala trabahong inaatupag doon. Nako, kumabit pa sa matandang mayaman. Kaya pala marami siyang pinapadalang pera at laging nagpapapackage. Kabit pala siya noon. Ay, talaga ba? Kaedad lang ni Kayen yun, hindi ba? Nanligaw pa nga sa kanya yun dati. Mabuti na lang pala hindi niya sinagot. Sinabi mo pa, mabuti na lang at matalino ang pamangkin mo pagdating sa lalaki. Napapailing na lang ako sa narinig kong usapan nila. Buhay na naman ng ibang tao ang pinag-uusapan. Bagay na hindi ko talaga gusto. Lalabas na sana ako ng bahay nang marinig ko ang iba pang sinabi ni Tita Lisa sa Tita Sonia ko. Kaya ikaw, bantayan mo yung asawa mo ha? May itsura si kumpare. May maganda rin siyang trabaho. Naku, baka marami ang umaaligid na higad sa kanya sa trabaho niya. Hindi naman gagawin sa akin ni Kerwin ang bagay na yon. Kilala ko ang asawa ko. Alam ko rin na mahal niya ako. Sa tingin mo ba tatanggi pa ang manok kung palay nang lumalapit sa kanya? Ang akin lang naman, Sonia, bantayan mong asawa mo.
Mas mabuti ng maagap, lalo na sa panahon ngayon, ang babata ng mga nagiging kabit. Hindi naman siguro magloloko ang asawa ko, pero tama ang sinabi mo. Mas mabuti nang mapangalagaan ko ang pamilya namin para walang makapasok na anay. Nang mga sandaling yon, gustong-gusto kong isigaw na si Tita Lisa ang anay sa pamilya namin. Hindi ko lang ginawa dahil ayokong maging bastos eh. Pero sa totoo lang po, talagang hindi ko gusto ang ugali niya. Kung hindi chismis ang dala niya, gulo naman sa utak ni Tita Sonia. Kaya naman mas binilisan ko na lang ang lakad ko at lumabas na ng bahay. Lumipas pa ang mga araw. Masaya naman ang pamilya namin at wala namang nagaganap na gulo. Pero yun lang pala ang akala ko. Isang gabi, hindi ako makatulog kaya naman naisipan ko munang magtimpla ng kape at tumambay sa labas. Pero paglabas ko pa lang ng kwarto, narinig ko na ang usapan nila Tito Kerwin at Tita Sonia na nasa loob ng silid nila. Ano na naman ba ang sinasabi mong kabit? San mo na naman ba nakuha ang ideyang yan? Wala! Sinasabi ko lang na lumayo ka sa mga katrabaho mong babae. Aba, mataas na ang posisyon mo sa kumpanya nyo. Paniguradong maraming baguhang babae ang lalapit sa'yo para umangat sila. Isa pa, uso ngayon ang may kabit. Masisisi mo ba ako kung mag-isip ako ng ganon? Hay, mahal na mahal kita, asawa ko. Kaya wag ka na mag-isip tungkol sa kabit-kabit na yan. Hinding-hindi ko sisirain ang pamilya natin para lang sa mga walang kwentang bagay. Sinasabi mo lang yan para utuin ako eh. Totoo ang sinasabi ko. Ikaw lang naman eh. Kung kailan tayo tumanda, saka mo ako pinaghihinalaang may kabit. Huwag ka nang mag-alala. Hindi ko gagawin sa iyo yun. Kung ano-ano kasing pinapanood mo eh. Nalalason tuloy ang utak mo. Napabuntong hininga na lang ako nang marinig ko ang usapan ng mag-asawa. Alam ko naman kung kanino nakuha ni Tita Sonia ang ideyang may kabit ang Tito Kerwin ko sa matalik niyang kaibigan at kumare. Nang alam ko na hindi naman mauuwi sa pagtatalo ang usapan nila, tinuloy ko na lang ang pagpunta sa kusina. Nagtimpla na ako ng kape at tumambay sa labas. Pagdaan ng mga araw, hindi na muling naungkat pa ang tungkol sa mga kabit-kabit issue. Kaya naman masaya pa rin kaming pamilya. Nagbibiruan pa kami noon. Nang may bigla na lang kumatok, nagpresenta si Connie na siya na ang titingin kung sino yon. Akala nga namin noon si Tita Lisa lang ang dumating eh, pero nagkamali kami. Pudra, may naghahanap sa inyo. Kliyente nyo raw. Ha? Kliyente? Hindi naman ako nagbibigay ng personal na impormasyon sa mga nakakausap kong kliyente ah. Puntahan mo na, baka malaking kliyente yan. Tumayo si Tito Kerwin at pinuntahan ang sinasabing kliyente ni Connie. Doon naman nagtanong si Tita Sonia sa pinsan ko. Babae o lalaki bang kliyente ng papa mo? Babae, Mudra Bells. Ang ganda nga niya eh. Mukha siyang model. At saka... Hindi pa man natatapos ang pagsasalita ni Connie, tumayo na si Tita Sonia at malakas na hinampas ang lamesa. Nakakunot ang noo niya bago kami iniwan ni Connie. Sinundan namin siya. Nakita namin na palapit siya sa dalawang nag-uusap. Sa paglapit ni Tita Sonia sa asawa niya, bigla na lang niyang ikinawit ang kamay niya sa braso ni Tito Kerwin. Napapailing na lang ako, habang si Connie naman ay natatawa. Sinaway ko siya kasi baka marinig kami ni Tita Sonia. Pigilan mo ang tawa mo. Pag narinig ka ni Tita, madadamay pa ako sa'yo eh. Nakakatawa naman kasi si Mudra Bells eh. Akala niya yata aagawin sa kanya si Pudra. Ang tatanda na nila. Nakakatawa. Kasalanan ng magaling mong ninang yan. Kung ano-ano kasing sinasabi kay Tita Sonia eh. Chismis pa ng chismis. Hay nako, ang mabuti pa maghiwa na lang tayo ng mga gulay na iluluto mamayang hapunan. Para mamaya iluluto na lang natin. Mamaya na. Manood muna tayo. Mukhang magandang palabas na naman ang tampu-tampuhan ni Mudra mamaya. Bahala ka na nga dyan. Papasok na ako. Sumunod ka na lang pagkatapos mong manood. Naglakad na nga ako papuntang kusina. Kinuha ko lang sa ref namin ang mga babalatan at hihiwaing gulay. Nang nasa kalagitnaan na ako ng paghihiwa, narinig ko na ang boses ni Tita Sonia papalapit sa akin. Napahinto ako sa ginagawa ko, lalo na nang marinig ko ang mga sinasabi ni Tita Sonia kay Tito Kerwin. Umamin ka nga sa akin, kabit mo ba ang babaeng yon? Ano bang sinasabi mo?
Kliyente namin yun. Hindi niya ako makontak kaya personal niya akong pinuntahan para ibigay ang mga dokumentong kailangan namin. Narinig mo naman ang usapan namin, di ba? Sinungaling! Alam kong kabit mo ang babaeng higad na yon. Ako pa talaga ang lolokohin mo? Ang kakapal ng mukha nyo? Pwede mo bang hinaan ang boses mo? Nakakaya sa mga kapitbahay. Baka mamaya isipin nila totoo ang mga sinasabi mo. Pinuntahan ka na nga ng kabit mo rito sa bahay. Nakita na nga ng lahat. Ano pang kinahihiya mo? Mudra Bells, kalma lang. Pag-usapan nyo na lang po na maayos ni Pud... Manahimik ka! Huwag kang sumasabat dito. Niloloko na nga ako ng papa mo. Gusto mo pa akong kumalma? Ay nako, eto na naman tayo eh. Pwede bang tumigil ka na sa kapraningan mo? Kung kailan naman tayo tumanda, saka mo ko pinagbibintangan ng mga ganyan. Alam na alam mo namang hindi ko magagawa ang bagay na yun sa'yo. Mahal na mahal kita, Sonia. Sinungaling ka! Natulala na lang ako sa mga naririnig ko. Akala ko po kasi tapos na ang usapang kabit kila tito at tita. Pero hindi pa pala. Nag-walk out si tita Sonia. Sinundan naman siya ni tito Kerwin. Naiwan kami ng pinsan ko sa kusina. Napatanong na lang ako sa kanya. Ano bang nangyari? Hindi ko nga rin alam eh. Mukhang nagselo si Mudra doon sa magandang kliyente ni Pudra. Mukhang business lang naman ang pinag-uusapan. Nakaharap pa nga siya. Kaya hindi ko talaga alam kung saan nakuha ni Mudra Bells ang ideyang kabit yun ni Pudra. Hay, mukhang naalala na naman ni Tita Sonia ang mga sinabi ni Tita Lisa noon. Ha? Mga sinabi? Anich? Chika mo naman sa akin. Ikinuwento kasi niya yung anak ni Aling Lita na naging kabit sa ibang bansa. Sino? Si Kuya Pogi? Talaga? Kabit siya abroad? Ew, akala ko mabait. Kung ano-ano pang dramang pinapanood ni Tita. Kaya siguro kung ano-ano ang naiisip. Ikaw ba, sa palagay mo ba nang bababae si Tito Kerwin? No way! Hindi ganun si Pudra. Parang mas love pa nga niya si Mudra kaysa sa atin eh. Simula ng araw na yon, lagi na lang nagbubunga nga si Tita Sonia. Kahit pa nga on time umuwi si Tito Kerwin, inaaway pa rin niya. Doon naman ako bilib sa tito ko eh. Kahit na anong pagsigaw at pangaaway ni Tita Sonia, hindi niya sinasaktan si tita. Yun nga lang, hindi niya pinapansin ang kahit anong sabihin ng asawa niya. Yun ang simula ng tahimik na gulo sa bahay namin. Lagi rin nandoon si Tita Lisa. May pagkakataon pa nga na inabutan ko pa siya nang umuwi ako galing trabaho. Umiiyak sa kanya noon si Tita Sonia. Papasok na sana ako sa loob ng bahay pero natigilan ako. Hindi dahil sa pag-iyak ni Tita Sonia, kung hindi sa sinasabi na naman ni Tita Lisa. Naku Sonia, guilty ang asawa mo kaya hindi ka iniimik pag inaaway mo. Hiwalayan mo na lang kaya. Hindi ko kaya. Matanda na kami para hiwalayan na yan. Isa pa alam kong hindi matatanggap nila Connie at Kayen pag nangyari yun. Kesa naman laging ganyan ka, iiyak ka at laging nasasaktan. Hindi naman kita iiwan eh. Kahit anong mangyari, palagi lang akong nasa tabi mo. Salamat. Mabuti na lang at nandito ka. Paano na lang ako kapag wala ka? Wala naman akong ibang kaibigan. Nang wala na akong marinig ay pumasok na ako. Naabutan kong magkayakap sina Tita Lisa at Tita Sonia. Padabog na nilapag ko ang bag na dala ko sa upuan. Tsaka ko pa simpleng pinaalis si Tita Lisa. Ay, Tita Lisa, nandito po pala kayo. Late na po ah. Dito na po ba kayo maghahapunan? Sandali po at maghahanda ako. Naku, wag na. Pauwi na rin ako. Hindi ko lang namalayan ng oras. Sige na, kumare. Pag-isipan mong mabuti ang sinabi ko sa'yo, ha? Hatid ko na po ba kayo? Hindi, kaya ko naman. Bantayan mo na lang ang Tita Sonia mo, ha? Nang makaalis na si Tita Lisa, nilapitan ko ang Tita Sonia ko. Hinagod ko ang likod niya. Hinayaan ko lang siyang umiyak ng umiyak. Tahan na po, Tita Sonia. Gusto niyo po ba ipagluto ko kayo ng paborito nating sinigang? Hindi na anak. Masama lang ang pakiramdam ko. Pasensya ka na kung wala ka man lang naabutang pagkain. Umalis din kasi ang pinsan mo at nagpunta sa kaibigan niya eh. Ayos lang po yun, Tita Sonia. Hindi na naman po ako bata eh. Tita, narinig ko po ang usapan niyo kanina ni Tita Lisa. Alin doon? Yung tungkol po sa hiwalayan.
Tita, naniniwala po ako na hindi kayo magagawang lokohin ni Tito Kerwin. Kaya sana po maayos niyong problema. Alam ko po na wala akong karapatan na manghimasok. Pero mahalaga po kayo sa akin. Ang pamilyang ito ang naging sandalan ko nang mawala po ang mga magulang ko. At kung ako po ang tatanungin, mas masaya kung hanggang dulo ay buo pa rin po tayo. Hindi umimik si Tita Sonia. Niyakap niya lang ako ng mahigpit. Hindi ko alam kung gaano katagal yun. Basta ang natatandaan ko po, dumating na lang ang pinsan kong si Connie. Hello world! Hello everybody! Ano na naman ang drama mo? Ay, anyari? Bakit may pa-teary eye si Mudra? Wala, ang mabuti pa samahan mo ko sa kusina at magluto na tayo ng hapunan. Wait na ate! May uwi akong kaldereta. Pinabibigay ng parents ni Mitch. Oh, may ulam na pala tayo. Tara sa kusina at magsaing tayong dalawa. Okay, diyan ka na muna, Mudra Bells. Watch ka lang ng mga teleserye ha. Mamaya kakain na tayo. Nagpahid ng luha sa mata si Tita Sonia. Napangiti naman ako pero hindi ko rin alam kung bakit. Nang nasa kusina na kami, tinanong ako ni Connie kung ano ba ang nangyari bago siya umalis. Ano ba nangyari ate? Bakit mo ang dramang-drama kayo ng Mudra Bells? Wala, ang mabuti pa isalang mo na tong sinaing. Nahugasan ko na yan at natubigan. Ikwento mo na po. Promise, wala akong ibang pagsasabihan. Ang magaling mong ninang, dinedemonyo na naman ang utak ni Tita Sonia. Ay nako. Anong ibig mo sabing demonyo? May iba na naman bang sinusulsul na negosyo si Ninang? Hindi, sinusulsulan niyang makipaghiwalay na kay Tito Kerwin si Tita. Nakakaloka hindi ba? Naiinggit yata yun sa buong pamilya eh. Masyadong bitter sa pagiging matandang dalaga. Ano? Sinabi ni Ninang yon? Grabe naman siya. Parang hindi siya friendship ni Mudra Bells. Naku, magagalit na talaga ako ng tuluyan sa kanya kapag naghiwalay ang magulang natin. Kawawa naman tayong magagandang dalaga nila Mudra Bells at Pudra kung mawawasak ang family natin. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o mapapairap na lang sa sinabi ni Connie. Pero kahit naman pamangkin lang ako, magagalit din ako kung maghiwalay ang mag-asawa dahil sa sulsol at bulong ng demonyong si Lisa. Wala yata siyang magawa sa buhay kaya kami sinisira eh. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong lumalaki ang pagitan sa mag-asawa. Ginawa na namin ang lahat ni Connie para lang mapagbati sila. Pero kahit na anong gawin namin, nagpapatigasan silang dalawa. Hiwalay na rin sila ng kwartong tinutulugan. Dahil doon mas lalo pa akong nainis kay Tita Lisa. Hindi rin kasi siya humihinto ng pagsulsol kay Tita Sonia ko eh. Kagaya na lang ng minsang mag-overtime si Tito Kerwin. Naku, kunwari overtime. Pero baka nakikipagkita na sa motel yang si Kerwin. Alam na alam ko ng ganyang galawan. Kaya wag kang pakampante. Mukhang tama ang hinala nating may kabit yang asawa mo. Hindi ko na alam ang iisipin ko. Hindi na niya ako sinusuyo ngayon. Mas nasasaktan ako sa tuwing aawayin ko siya na hindi man lang siya umiimik. Tinatalikuran pa nga niya ako kahit hindi pa ako tapos magsalita. Kasi nga may kabit. Malamang wala ng atensyon yun sa'yo. Baka bata ang kabit niya, sariwa at makinis pa. Ganyan ang mga lalaki. Nawawalan sila ng gana sa mga asawa nila kasi ang gusto na nila yung mga higad na malalanding kabit. Pangit na ba ako dahil matanda na ako? Kulubot na ba ang balat ko at... Hindi na ako nakatiis sa mga naririnig. Kaya naman tumayo na ako at saka kinontra sila at sumabat sa usapan. Nasa tabi ko naman si Connie. Parang gusto na rin niyang tapalan ng basahan ng bibig ni Tita Lisa. Wala naman kasing magandang salita ang lumalabas mula roon eh. Tita Lisa, mawalang galang na po. Pero sobra naman po yata ang paninira niyo kay Tito Kerwin. Wala naman pong basehan ng mga sinasabi niyo eh. Isa pa po, wala kayong ebidensya na may babae nga ang tito ko. Kaya pakiusap lang po, itikom niyo na po ang bibig niyo. Aba, concern lang ako sa kaibigan ko, sa tita mo. Halata rin naman sa mga kinikilos ng magaling na lalaking yon na may kabit siya. Masama na bang magsabi ng totoo ngayon? Ninang, hindi mo naman po nakita si Pudra na may kabet. Bakit mo po sinasabi ang mga salitang yan na parang siguradong sigurado ka? Halatang halata naman talaga. Pinagtatanggol mo pa ang papa mo?
Tumigil na nga po kayo sa paninira kay Tito Kerwin. Hindi po nakakatulong yon para magkaayos sila ni Tita Sonia. Mga anak, bakit naman ganyan kayo magsalita sa Tita Lisa nyo? Pinapayuhan lang naman niya ako eh. Hindi ka po niya pinapayuhan. Sinisiraan po niya si Tito Kerwin. Alam kong masakit para sa inyo ang nangyayari sa amin ng tito mo. Pero paano kung totoo palang may babae siya? Nararamdaman ko kasi yun eh. Hindi na siya katulad ng dati. Ay naku, Mudra Bells. Kahit sino naman maririndi na sa kabubunganga at palaging pag-aaway mo kay Pudra. At saka ayaw lang po sigurong palakihin ni Papa ang away nyo. Kaya umiwas na lang siya. Umiyak si Tita Sonia sa sinabi ni Connie. Kaagad naman siyang niyakap ni Tita Lisa. Naiinis na nag-walkout na lang ako. Alam ko na kahit anong sabihin namin, hindi rin naman kami pakikinggan ni Tita Sonia. Sinundan naman ako ni Connie. Nang makarating kami ng kwarto ko, naiinis na ibinagsak ko sa kama ang katawan ko. Umupo naman sa tabi ko si Connie. Grabe, talagang sinisiraan pala ni Ninang Lisa si Pudra. Galit na galit, akala mo talaga siya ang asawa. Sa totoo lang, hindi ko na alam ang sasabihin kay Tita Sonia para magising siya sa katotohanang naninira lang si Tita Lisa. Naku, malabo. Parang magkadugtong na ang bituka ng mga yun eh. Kung may magagawa nga lang ako, aalugin ko talaga ang utak ng Mudra Bells ko. Kung kailan tumanda at saka naman naging ututo. Nakakalurky! Sa sinabi ni Connie sa akin, may bigla akong naisip. Naalala ko noon na kaya ako hindi napunta sa poder ng pamilya ni Papa ko ay dahil napapabalitang may lahi silang mangkukulam. Kaya naman nakapagdesisyon akong kontakin sila. Ilang araw pa ang lumipas. Sinubukan kong hanapin ang pamilya ng Papa ko. Gamit ang social media, una kong hinanap ang mga kapatid ni Papa na sa pagkakaalam ko ay nakatira sa Antique. Pero kahit anong hanap ko, wala talaga. Ang isang linggo ay umabot pa ng 1 buwan. Patuloy lang ako sa paghahanap ng iba ko pang kamag-anak. Mas magulo na rin ang bahay. Minsan hindi na rin umuwi si Tito Kerwin sa amin. Kaya naman mas lalo pang naghinala ang tita ko. Lagi na rin silang lumalabas ni Tita Lisa. Hindi namin alam kung saan ba nagpupunta. Basta tuwing uuwi siya, diretsyo na siya sa kwarto nila. Akala ko po ako lang ang nakapansin, pero maging si Connie po ay nakakahalata na rin. Ate, ano na ba nangyayari sa pamilya natin? Hindi na umuwi si Pudra. Tapos si Mudra Bells naman, lagi ring wala. May pag-asa pa po kayang magkaayos sila. Hindi ko rin alam. Ang labo na ng pamilya natin. Ikaw naman, lagi nakatutok ang mga mata sa cellphone. Guguho na bang Earth? Ang OA mo may mga hinahanap lang ako. Magkakapirahan ba yan? Hindi, pero makakatulong to para magkaayos sina tito at tita. Ay, go! Napapailing na lang ako sa pinsan ko bago ko ibinalik ang mga mata ko sa cellphone. Lumipas pa ang mga linggo, nawawalan na ako ng pag-asang mahanap na sila. Pero isang mensahe ang natanggap ko mula sa isang kapatid ni Papa. Sinabi niya sa akin ang numerong tatawagan ko para makontak sina lolo at lola na nasa probinsya. Sinabi rin niya na hanggat maaari, huwag akong magpupunta ron kahit anong sabihin nila lola. Hindi ko man maintindihan kung bakit, sinagot ko na lang ang mensahe niya ng opo. Matapos ang pagpapadala ko ng mensahe sa kapatid ni Papa, kaagad kong tinawagan ang numerong binigay niya. Nakakatatlong ring pa lang ay may sumagot na. Kinakabahan pa akong bumati nung una. Hello po? Si Kayen po ito. Anak po ko ni na Clarissa at Senon. Nailayo ko ng konti ang cellphone ko sa tenga sa lakas ng sigaw ng nasa kabilang linya. Bakas ang saya sa tono ng boses niya nang magsalita siya at tinawag akong apo. Marami siyang sinabi sa akin na hindi ko maintindihan dahil sa bilis ng pagsasalita niya. Panay lang ako po at opo. Matagal-tagal na rin ang usapan namin nang magkaroon ako ng lakas ng loob na sabihin ng pakay ko. Lola, may gusto po sana akong sabihin sa inyo eh. Alam ko po na matagal nyo na akong hindi nakikita, pero kailangan ko po ng tulong nyo eh. Alam ko po na nababalita noon na may lahi po tayong mangkukulam. Gusto ko po sanang matuto kahit isang dasal lang po. Hindi kagad nakasagot ang kausap ko sa kabilang linya, kaya naman tinignan ko kung konektado pa ba ang tawag.
Nang makumpirma ko na ongoing pa rin yun, mahina akong nag-hello. Tumikhim ang lola ko. Tinanong niya ako kung saan ko ba gagamitin ang pangkukulam. Tinapat ko naman po siya at sinabi sa kanya ang sitwasyon namin. Hindi naman ako nahirapang kumbinsihin ng lola ko. Kaagad na pinaliwanag niya sa akin ang mga dapat kong gawin. Inulit-ulit pa niya sa akin ang mga yon. Matapos niyang masabi sa akin ang mga hakbang, binigyan naman niya ako ng babala. Sinabi niya na ang gagawin ko pwedeng maibalik sa akin. Kung hindi man ay mas malala pa raw. Kung sakaling mangyari raw yun, umuwi ako ng Antique para magamot niya ako. Bago matapos ang usapan, nagpasalamat ako sa kanya. Pinangakuan ko rin siyang dadalawin kapag nagkaroon ako ng oras. Nang maibaba ko na nga ang tawag, kaagad kong nilista sa isang papel ang mga hakbang ng pagpaparusa. Ayan, naku, humanda talaga sa akin si Tita Lisa. Ang tanong na lang ngayon kung tatalab ba. Nasa ganoong ginagawa po ako nang biglang tumunog ang cellphone ko. Dinampot ko yun at tinignan. May mensaheng pinadala sa akin si Lola. Nangunot ang noo ko nang hindi ko maintindihan ang mga salitang nakalagay doon. Pero sabi niya, yun ang dasal na magagamit ko. Ibinigay niya rin sa akin ang isang pangalan. Sabi niya hanapin ko raw sa Facebook ang pangalan ng kapitbahay nila para mapadalhan niya ako ng voice message sa tamang pagbigkas ng dasal. Sinunod ko naman po ang sinabi ni Lola. Mabilis kong hinanap sa Facebook ang pangalan na binigay niya sa akin. Madali ko lang naman nahanap yun dahil wala naman siyang kapangalan. Kaagad ko siyang pinadalhan ng mensahe. Pagkatapos nun, ibinaba ko na muna ang cellphone ko dahil narinig ko na ang malakas na sigaw ni Connie. Ate Kayen! Nasaan ka, ate? Nandito ako sa kwarto. Ano bang sinisigaw mo? Ate, narinig ko si Mudra Bell sa Tita Lisa. Oh, bakit ka nag-iiyak dyan? Iiwan na tayo ni Mudra Bells. Kanina ko pa tinatawagan si Mudra, pero hindi siya sumasagot. Pauwi na rito sila Mudra Bells para kunin yung mga gamit niya, ate. Ayoko masira ang pamilya natin. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Mahal tayo ni Tita Sonia. Paanong... Mukhang nalaso na talaga ni Tita Lisa ang utak ng mama mo. Huwag kang mag-alala. Tatawagan ko si Tito Kerwin. Baka nasa meeting lang yon kaya hindi nakakasagot. Kinuha ko ang cellphone ko at dinayal ang numero ni Tito Kerwin. Kagaya ng sinabi ni Connie, hindi nga sumagot si Tito. Pero nagpadala naman siya ng mensahe na nasa meeting siya. Mabilis ko naman siyang nireplyan at sinabi ang mga narinig ni Connie. Ilang minuto lang ang lumipas, narinig na namin ang boses nila Tita Lisa at Tita Sonia. Mababakas po ang pagmamadali nila. Lumabas kami ng kwarto ni Connie. Inabutan naming nakabukas na ang kwarto nila Tito Kerwin at Tita Sonia. Nanlaki pa ang mga mata ko nang makitang nag-eempake na si Tita Sonia, habang ang pinsan kong si Connie nilapitan ng kanyang ina. Mudra Bells, saan ka pupunta? Iiwan mo ba kami? Huwag niyo namang gawin to. Ito ang tama, anak. Hindi ko na kaya ang pangbabaliwala sa akin ng papa mo. Tama! Ano naman ang gagawin ng mama mo rito? Maghihintay na bumait ang papa mong babaero? Ninang, bakit ba gustong-gusto niyong siraan ang pamilya namin? Aba, totoo lang ang sinasabi ko ha. Hindi ko kailanman sinisira ang pamilya nyo. Dahil kung talagang gusto ko, matagal ko nang inilayo ang nanay mo. Pasensya ka na anak, pero kailangan kong gawin ito. Sobrang sakit na eh. Nababaliw na ako. Mukhang hanggang dito na lang kami ng papa mo. Tita, naririnig niyo po bang sinasabi niyo? Nakalimutan niyo na po bang sinabi niyo noon sa amin na si Tito Kerwin ang pinakamabait at pinakamaalagang asawa? Tapos dahil lang hindi kayo nag-uusap susuko na lang po ninyo ang ilang dekada niyong relasyon? Hindi po kayo dapat nakikinig sa bulong ng demonyo. Aba, bastos kang bata ka ha! Ano bang tingin mo sa akin? Demonyo? Pwes, mas mabuti pang ang ilayo ko na ngayon ng kaibigan ko sa inyo. Yun ang eksenang nadatna ni Tito Kerwin. Humihingal pa nga po siya nang dumating. Dumiretso siya kay Tita Sonia. Sonia, ano na naman ba to? Maghiwalay na tayo, Kerwin. Anong hiwalay? Sonia, ang tanda na natin para sa ganyang bagay. Yun nga ang gusto ng kumari ko, kaya wag mo na kaming pigilan. Manahimik ka nga. Lagi ka na lang nakikialam eh.
Ang mabuti pa, umalis ka na. Hindi siya aalis. Tumigil ka na. Nababaliw ka na talaga. Umalis ka na, Lisa. Problema naming mag-asawa to, kaya wag kang makialam. Napataas ang kilay ko nang makita kong inirapan lang ni Tita Lisa si Tito Kerwin. Kaya naman nilapitan ko siya at hinila palabas ng bahay. Alam kong nagtaka sila sa ikinilos ko dahil pinalaki naman nila akong magalang at may respeto sa nakatatanda. Pero hindi ko na po kasi kaya ang ginagawa ni Tita Lisa eh. Nang maisara ko na ang pinto ng bahay, walang humpay na nagsisisigaw si Tita Lisa. Sinabayan pa niya yun ng malalakas na katok. Babalik na sana ako sa loob kung nasaan ang pamilya ko, pero bumungad sa akin si Connie. Nagulat pa nga po ako eh. Ay kabayo! Connie naman! Bakit ka ba nang gugulat? Ate naman! Sinundan lang kita dahil nag-aalala ko na makalimutan mong matanda na si Ninang. Baka bigla mong birahin. Nasabihan pa tuloy akong kabayo. Hindi naman ako ganun pinalaki ni Tito at Tita, no? Kamusta na pala sila? Nag-uusap na ba sila ng maayos? Opo, kaya iniwan ko na muna sila. Sana naman magkaayos na sila. Naluloka na ako eh. Sana nga, dahil kung hindi, baka may magawa ako sa ninang mo. Kinabukasan, nagising ako sa malakas na sigaw ni Connie. Nag-aalala at natatarantang bumangon ako at lumabas para tignan kung ano ang nangyayari. Naabutan kong umiiyak si Connie habang may binabasa. Nilapitan ko siya at kinuha sa kamay niya ang papel. Kunutang noo kong binasa ang sulat. Nanikip ang dibdib ko nang mabasa ang nilalaman nun. Isa yung sulat ng pamamaalam. Iniwan na kami ni Tita Sonia. Ayon sa sulat niya, lalayo na muna siya para mag-isip. Ate, umalis na si Mudra. Alam na ba ni Tito Kerwin? Oo, umalis din siya. Sabi niya susundan niya si Mudra Bells. Ano ba naman yan? Kung kailan naman sila tumanda, saka naman nagkaganyan si Mudra. Kasalanan ng magaling mong ninang ang lahat eh. Nakakainis. Nang araw na yon, hindi kami huminto ni Connie sa kasusubok tawagan si Tita Sonia. Pero mukhang nakablock na kami sa kanya. Pinuntahan ko na rin ang bahay ni Tita Lisa, pero wala naman silang dalawa ron. Nang sumapit na ang gabi, ay nagpasya kong gawin ang sinabi ng lola ko. Kumuha ko ng kandila. Kumuha rin ako ng papel at ballpen na gagamitin ko para maisulat ang pangalan ni Tita Lisa. Naghanda rin ako ng durog at pinong uling. Nang maihanda ko na ang lahat ng kailangan ko, sinindihan ko na ang kandila. Pagkatapos ay pinatay ko na ang ilaw, tsaka ako bumalik sa harap ng kandila. Umupo ako sa sahig. Kinuha ko ang papel at ballpen. Isusulat ko lang ang pangalan mo rito. Ang sabi ni Lola, dapat kong isipin kung ano ba ang gusto kong iparanas sa'yo. Ano kaya? Alam ko na. Pahahabain ko na lang ang dila mo. Total, panay lang naman chismis at sulsol lang alam mong sabihin. Tama, yun nga. Yun nga ang inisip ko habang sinusulat ang pangalan ni Tita Lisa. Nang matapos ko nang maisulat ang pangalan niya, inilapag ko yon sa harapan ng kandila at saka binudburan ng abo ng uling. Tsaka ko inusal ang dasal na kailangan kong bigkasin ng 13 beses. Hindi ko alam kung gaano katagal ko ginawa yun. Pero nang matapos na ako, doon ko lang napansin na umuulan na pala ng malakas sa labas. Kaya naman tinapos ko na ang pagriritual para maparusahan na si Tita Lisa. Nang matapos na ako sa ginagawa ko, nagpahinga na ako at natulog ng may ngiti sa labi. Kinabukasan, naalimpungatan ako nang marinig ko ang boses ni Tita Sonia. Nagmamadali akong bumangon at patakbong nagtungo sa sala. Labis ang tuwa ko nang makita ko ang tita ko at si Tito Kerwin na nag-iiyakan at nagyayakapan. Tita Sonia, bumalik ka na po! Anak ko, halika rito. Pasensya na kayo sa akin ha. Naging emosyonal ako masyado. Siguro nga ay dala na rin ng pagtanda ko. Nakakahiya. Naging pabigla-bigla ka naman kasi. Alam mo ba kung bakit hindi kita pinapansin nun? Oo naman. Sinabi mo naman sa akin nung huli tayong nagkausap eh. Salamat asawa ko. Kahit na lagi kitang inaaway ay hindi mo ko pinapatulan. Pero sa susunod naman, wag mo na akong iisnabin ha.
Huwag ka na rin magpasulsul sa kumari mo. Oo na. Tita Sonia, hindi naman po sa ayaw namin kay Tita Lisa. Kaya lang po, hindi naman po maganda ang mga payo niya sa inyo eh. Kagaya na lang po nang sabihin niya noon na hiwalayan niyo si Tito. Nasan nga po pala si Connie? Bumili lang ng pandesal. Hayaan niyo na. Sa susunod ay hindi ko nagagawin ang mga payo niya. Pag-iisipan ko na munang mabuti bago ako magpadala sa emosyon ko. Sa pagbalik ni Tita Sonia, mas naging malambing pa sila sa isa't isa ni Tito Kerwin. Pero naging kapansin-pansin din na hindi na nagpupunta si Tita Lisa sa amin. Hindi ko tuloy malaman kung tumalab ba ang ginawa ko sa kanya. At hindi lang pala ako ang nakapansin kung hindi maging ang pinsan kong si Connie. Ay, Mudra Bells, bakit mukhang hindi na nagagawi si Tita Lisa rito sa atin? May sakit ba siya? Oo nga sisilipin ko nga siya mamaya. Oh, huwag mong kalimutan ang mga pangako mo sa akin ha, na hindi mo napakikinggan ang mga sulsul niya. Oo naman asawa ko, huwag ka nang mag-alala. Pagkatapos naming kumain ay umalis na nga si Tita Sonia. Naglinis naman kami ng bahay ni Connie, habang si Tito Kerwin naman nagtitrim ng mga malalagong halaman sa bakuran. Nang matapos na kaming maglinis ng pinsan ko, kinuha ko na ang cellphone ko. May mensahe pala sa akin ng lola ko na nasa probinsya. Binasa ko yun. Sinabi niya sa akin kung kumusta ang ginawa kong ritual. Masaya ko namang sinabi na nagawa ko pero hindi naman ako sigurado kung tumalab ba. Ilang minuto pa ang lumipas at humahangos na dumating si Tita Sonia. Kumunot pa ang noo ko nang nilapitan ko siya. Oh, Tita Sonia, ano pong nangyayari sa inyo? Bakit po parang natataranta kayo? Si Lisa, humaba ang dila niya. Wala naman ako makontak sa mga kamag-anak niya. Ay, kawawa naman po si Ninang. Hindi kawawa yun. Baka karma niya yun. Ang mabuti pa, ikuha mo na lang ng tubig si tita. Tumalima naman ang pinsan ko. Kinuhanan niya ng tubig si tita. Tsaka ako nagpaalam na papasok na muna sa kwarto ko. Tita, pasok muna po ako sa kwarto ko ha. Sige, kukunin ko lang ang bag ko para madala sa ospital ang Tita Lisa mo. Sige po, ingat po kayo. Oo nga pala, ikaw na munang bahala rito sa bahay ha. Magtulong na lang kayo ni Connie sa pagluluto ng tanghalian yung tatlo. Magpapahatid lang kami sa tito mo at pababalikin ko siya kagad. Sige po. Nang makapasok na ako sa kwarto ko, masayang-masaya akong nagpadala ng mensahe sa lola ko. Ibinalita ko sa kanya na tumalab nga ang parusang binigay ko kay Tita Lisa. Lumipas pa ang mga araw at umuwi si Tita Sonia na kasama na si Tita Lisa. Nagtataka pa ako nung una kung bakit isinama niya sa bahay ang kumari niya. Pero bago pa ako makapagtanong, mabilis na sinabi ni Tita Sonia ang dahilan. Mga anak, dito muna titira ang Tita Lisa niyo hanggat hindi siya gumagaling ha? Alam na po ba ito ni Tito Kerwin? Oo naman, ayoko nang pag-awayan na naman namin ang desisyon ko. Pumayag naman siyang dumito na muna si Tita Lisa niyo. Ano ba nangyari kay Ninang? Bakit hanggang dibdib ang haba ng dila niya? Parang katulad nung sa horror na napanood ko, yung nagdigdi. Connie, humaba lang ang dila ng ninang mo, hindi na bingi. Ay, pasensya na po. Pasok po muna ako sa kwarto ko, aayusin ko lang po ang higaan ko. O sige Kayen. Connie, samahan mo na muna ang ninang mo sa bakanting kwarto natin. Sige po. Bumuntong hininga muna ako bago naglakad papunta sa kwarto ko. Naiinis ako na makakasama namin sa loob ng bahay ang babaeng gustong sumira sa pamilya namin. Alam ko po na masama ang ganong pag-iisip, pero hindi ko po talaga napigilan eh. Kaya naman muli kong ginawa ang isa pang ritual. Kagaya ng nauna kong ginawa, isinulat ko ang pangalan niya sa papel habang iniisip naman na lumobo naman ang kanyang tiyan. Mabilisan ko lang pong ginawa yon, Miss Winnie. Alam ko po kasi na magtataka po sila Tita Sonia kapag nagtagal ako. Nang matapos ko na ang panibagong ritual na ginawa ko, lumabas na rin ako ng kwarto. Nang sumapit na ang gabi, isang malakas na sigaw ang narinig ko. Boses yun ni Connie. Nasa kusina ako ng oras na yon, naghuhugas ng pinagkainan namin. Pinagdala ko po ng sabaw si Connie sa kwarto ni Tita Lisa. Mukhang tumalab na naman ang ginawa ko ah. Mabisa pala talaga ang ritual na binigay sa akin ni Lola.
Nang marinig ko ang natatarantang boses ni Tita Sonia, nagpanggap po akong nagtataka. Kayen, anak, buksan mo ang gate. Isusugod namin sa ospital ang Tita Lisa mo. Opo, ano po bang nangyari kay Tita Lisa? Abay, lumobo naman ang tiyan. Namimilipit na rin siya sa sakit. Kawawa naman po si Tita Lisa. Sana po gumaling na siya. Sana nga, anak. Matapos ang gabing yun, ay mas naging masigla pa ako. Lagi po akong ganado sa trabaho. Ganon din po sa gawaing bahay. Pero may kakaibang nangyari sa akin pagkalipas ng 3 araw. May kakaiba akong nararamdaman sa tiyan ko. Parang may tumutusok-tusok. Binaliwala ko lang po yun. Akala ko po kasi dala lang po yun ang madalas kong pagkilos-kilos kahit kakakain lang. Pero nagkamali po ako. Nang sumapit na ang gabi, mas lalo pa pong sumakit ang tiyan ko. Namilipit na po ako sa higaan ko sa sobrang sakit. Hindi ko na rin po napigilan ang sarili kong mapasigaw. Ah! Aray! Ang sakit-sakit! Hindi ko na po kaya! Ah! Nakita ko pong pumasok ang pinsan kong si Connie. Baka sa mukha niya ang pagtataka at takot. Ate Kayen, ano nangyayari sa'yo? Ang sakit-sakit ng tiyan ko! Dalhin mo ako sa ospital! Ano ba kasi ang kinain mo? Ha? Ano ba yan? Kung kailan gumaling si Ninang Lisa, saka ka naman nagkakaganyan. Anong sabi mo? Gumaling na si Tita Lisa? Paano? Ay naku, mamaya ako nasasabihin sa'yo. Ang mabuti pa, dalhin na muna kita sa ospital. Hindi na ako kumontra pa dahil sobrang sakit na talaga ng tiyan ko. Hindi ko na nga kayang tumayo eh. Mabuti na lang talaga kahit bakla ang pinsan ko, malakas naman siya. Walang kahirap-hirap akong binuhat ni Connie. Halos sitakbo niya ako palabas ng bahay namin. Nang nasa ospital na nga kami, may itinurok sa akin. Nagwawala na po kasi ko dahil sa sobrang sakit ng tiyan ko eh. Matapos po yun, bigla na lang akong nahilo hanggang sa nakatulog na po ako. Hindi ko po alam kung gaano ako katagal nawala ng malay. Basta pagdilat ko po ng mga mata ko, nakita ko sa isang sulok si Tita Sonia at Tito Kerwin na seryosong nag-uusap. Narinig ko pa po na binanggit nila ang pangalan ko. Sinubukan ko pong umupo, kaso lang wala akong lakas eh. Parang may mabigat na nakapatong sa katawan ko. Dahil sa ginawa ko ay napansin naman nila ako. Kayen, gising ka na pala. Kumusta na ang pakiramdam mo? Parang ang bigat po ng katawan ko. Nanghihina pa po ako. Nasaan po si Connie? Umuwi muna siya para kumuha ng gamit mo. Ang mabuti pa, bilhan mo muna ng pagkain si Kayen, Kerwin. Sige, ikaw na muna ang bahala rito, ha? Nang makaalis si Tito Kerwin, lumapit sa akin si Tita Sonia at hinawakan niya ang kamay ko. Pero hindi yun ang ikinagulat ko, kung hindi ang bigla na lang niyang paghagulgol. Tita Sonia, tumahan na po kayo. Ayos lang po ako. Baka mamaya lang po ay makakalabas na rin po ako. Huwag na po kayong umiyak. Naiinis kasi ko sa sarili ko. Hindi man lang kita naalagaan ng maayos. Ano na lang ang sasabihin ng mama mo sa akin? Ang daming sakripisyo ang ginawa niya para lang sa kinabukasan ko. Tapos hindi ko pa nagawa ng tama ang kaisa-isang habilin niya sa akin. Naku, Tita Sonia, ano po bang sinasabi niyo? Hindi totoo yan. Pinalaki niyo akong maayos. Minahal na parang anak. Alam ko po kung nasan man si Mama ngayon, isa lang po ang gusto niyang sabihin. Yun po ay ang salitang salamat. Manang-mana ka talaga sa mama mo. Alam na alam niyo kung paano pagagaanin ng loob ko. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Tita Sonia, bigla na lang dumating si Tita Lisa. Galit na galit siya ng oras na yun. Napataas lang ang kilay ko. Naalala ko pa nga po na tinanong siya ni Tita Sonia kung ano ang ginagawa niya roon. Oh, kumare, anong masamang hangin ang nagdala sa'yo rito? Dinadalaw mo ba ang pamangkin ko? Nandito ako para kalbuhin yung maldita mong pamangkin. Kaya pala hindi ako magamot-gamot no ng doktor ay dahil sa kanya. Ha? Ano bang sinasabi mo? Hindi magagawa yun ni Kayen. Gumising ka, Sonia. Hindi mo ba nakikita na isang malupit na demonyita ang babae na yan? Mabuti na nga lang at nadala mo ko nun sa albularyo. Paano na lang kung hindi? Baka nasa ilalim na ako ng lupa ngayon. Ano po bang sinasabi nyo? Wala naman po akong ginagawang masama sa inyo ah. Bakit po bang init ng mga mata nyo sa akin?
Nagmamaang-maangan ka pa? Bumalik ako sa albularyo dahil gusto kong malaman kung sino ang nagpahaba ng dila ko at nagbigay sa akin ng sakit. At alam niyo ba kung anong sinabi ng albularyo? Isang dalagang galit na galit sa akin. Sinabi pa niya na konektado sa kasama ko nung nagpagamot ako. Sino na lang ba ang dalaga sa pamilya niyo? Ikaw lang, Kayen. Ano? Pero ang sabi ng albularyo nung dinala kita sa kanya, nakulam ka. Gumaganti raw sa'yo ang gumawa nun. Paano ang pamangkin ko ang tinutukoy niyang salarin? Bakit hindi mo sabihin, Kayen? Bakit nga ba galit na galit ka sa akin? Kasalanan niyo naman eh. Kung hindi niyo lang po sana sinulsulan ng tita Sonia ko noon, hindi magkakalamat ang samahan ng pamilya namin noon. Isa pa ang OA niyo po. Kung iba siguro ang gumawa sa inyo noon, baka mas malala pa. Kayen? Bakit? Nagkulang ba ako? Hindi ba kita nagabayan ng tama? Hindi po ganun yon, Tita Sonia. Sa maniwala po kayo o hindi, gusto ko po lang naturuan ng leksyon si Tita Lisa. Sinusulsulan ka po niya palagi na iwan kami. Sinisiraan po niya si Tito Kerwin. Pero hindi mo dapat ginawa ang bagay na yon. Tsaka saan mo naman napulot ang ganyang kakayahan? Huwag mong sabihin na... Opo, kung ang iniisip niyo po ay nakipag-ugnayan po ako sa pamilya ni Papa, tama po kayo. Hinanap ko po sila. Hindi po ako tumigil hanggang sa matagpuan ko ang isa sa kapatid ni Papa. Sa kanya ko po nakuha ang contact number ng lola ko. Alam mo namang inilayo ka namin sa kanila, hindi ba? Pero yun lang po ang alam kong paraan para maturuan ng leksyon si Tita Lisa. Oh, Sonia, sa kanya na mismo nang galing. Hindi kita sinusulsulan at lalong hindi ko sisirain ang pamangkin mo. Siya talaga ang salarin sa paghaba ng dila ko at pananakit ng tiyan ko. Kaya nga siguro nandito yan sa ospital dahil nakarma na. Tama na, tumigil ka na. Kaibigan kita, Lisa, para ng kapatid. Alam kong may mali ang pamangkin ko, pero mas malaki ang pagkakamali ko dahil mas pinakinggan kita noon kaysa sa kanila. Isa pa, totoo namang gusto mong sirain kami ng asawa ko, hindi ba? Aba, ako na nga ang naagrabyado sa akin kapagalit. Dahil ang sama ng ugali nyo, ang bitter nyo sa buhay. Gusto nyo po kaming idamay sa pagiging miserable at pagiging mag-isa ninyo. Hindi nga po kayo kabet pero mapanira kayo ng pamilya. Homewrecker. Aba, at talagang napakabastos mo Akmang susugurin ako ni Tita Lisa nang biglang humarang si Tita Sonia. Kitang-kita ko ang galit sa mukha ng tita ko, pero mas nagulat ako nang bigla na lang niyang sampalin ng malakas si Tita Lisa. Tama na! Kung ano man ang nagawa ng pamangkin ko, sana ay kalimutan mo na lang kahit yun lang ibigay mo sa akin kapalit ng mga naitulong ko sa'yo. Sinusumbatan mo na ba ako? Baka nakakalimutan mo na ako lang ang nakakaintindi sa'yo. Ang sabihin mo po, ikaw lang ang magaling manulsol at manira sa utak ng Tita Sonia ko. Ganon ha? Pinagtutulungan niyo pa ako? Pwes, humanda kayo! Matapos sabihin niyo ay umalis na siya. Kasabay noon ay bigla na lang napaupo sa sahig si Tita Sonia. Gusto ko man siyang itayo, hindi ko naman magawa. Nanghihina pa ang katawan ko. Nang araw din pong yun, nang sumapit na po ang gabi, nagising ako sa sobrang sakit ng tiyan ko. Parang pinipilipit ang mga laman loob ko, kaya nagsisisigaw ako. Ang naaalala ko po ay labis na nataranta si Tita Sonia. May mga nurse din na nilapitan ako. May itinurok sila sa dextrose ko bago ako muling kumalma, dahil puro nandilim ang paningin ko. Hindi ko po alam kung gaano katagal ako nawala ng malay. Basta pagdilat ko po ng mga mata, bumungad sa akin ang mukha ng isang matandang babae. Hindi ko siya kilala. Nanlaki pa nga ang mata ko nang bugahan niya ako ng usok. Kakaibang amoy nun. Hindi siya amoy sigarilyo Parang amoy oregano po yun. May pagkamint at hindi masakit sa ilong. Kasunod nun ay may kung ano siyang ipinahid sa noo ko. Mamasa-masa yun, kaya balak ko sanang pahiran. Pero sinabi niyang wag kong tatanggalin. Hindi ko po alam kung bakit pero sinunod ko siya. Ilang minuto rin na kung ano-ano ang pinapahid niya sa akin. Nang matapos na siya, doon ko lang nalaman na pinapanood pala kami ni Tita Sonia. Maraming salamat po sa pagtulong sa amin. Tita? Tito? Connie? Ay, ate ko maganda. Huwag ka na mag-alala. Hindi ka na magagalaw ng ninang kong bruha. Ha? Anong ibig mong sabihin? Kanina, nalaman namin na walang sakit na makita ang mga doktor sa'yo.
Nabanggit ni Tita Sonia mo na sinugod ka nga ni Lisa at nagbanta pa siya. Kaya naisip namin na baka ipabalik niya sa iyo ang kulam na ginawa mo sa kanya. Mabuti na lang at narinig ko ang pagtunog ng cellphone mo. Ayun, sinagot ko. Si Lola mo pala ang tumatawag. Gusto ko raw po sana niyang balaan sa paparating na delubyo. Kaya sinabi ko kay Mudra Bells. Kaya pinabiyahe si Lola rito para mapag-usapan ang ibig niyang sabihin. Oo nga pala, Kayen. Siya nga pala ang lola mo. Ang ina ng iyong tunay na ama. Lumuwas siya para tulungan kaming malagyan ng proteksyon ng pamilya natin. Lola, sino po ang kasama niyong lumuwas? Napagod po ba kayo? Masaya naman niya akong nilapitan. Hinaplos pa niya ang ulo ko. Tsaka niya sinabi sa akin na nanaginip daw siyang lumobo ang tiyan ko. Kaya nang magkausap sila ni Connie at nalaman niyang nasa ospital ako, hindi siya nagdalawang isip na lumuwas. Kasunod daw noon ay tinawagan siya nila Tita Sonia at humingi rin ng tulong sa kanya. Ang ibig niyo pong sabihin, kahit hindi po kayo nakakausap nila Tita Sonia, balak niyo po talaga akong puntahan? Tinanguan niya ako na may kasamang ngiti sa labi. Pagkatapos noon ay niyakap niya ako ng mahigpit. Nakiyakap din sa amin si Connie. Habang sina Tito at Tita naman ay nasa gilid lang, nakangiti at mukhang masaya sa nakikita. Kinabukasan, nakalabas na rin ako ng ospital. Para lang akong nagdahilan, isinama namin si Lola sa bahay nila Tita Sonia. Ilang araw po siyang nanatili roon. At sa mga panahong yun, kung ano-ano po ang itinuro niya sa amin. Kagaya na lang po ng paglalagay ng asin sa likod ng pinto. Pati po sa mga kwarto namin ay may nakasabit sa harap ng pinto ng nakasupot na asin. Parang pangontra rin pala sa aswang ang pangontra sa mga negative na tao, no? Siguro. Ay, oo nga pala, Ate Kayen. Di ba kinulam mo si Ninang Lisa? Paano na lang kung pati ikaw, hindi na rin makapasok dito sa bahay dahil sa mga pangontra natin? Baliw, kahit naman masama ang ginawa ko, hindi naman ako nagpapapasok ng negative rito sa bahay. Isa pa, hindi ko planong ulitin yon. We, baka mamaya mapikong ka kapag kinukulit kita. Mabuti kung gagawin mo akong tunay na babae, Carrie Bells ko yon. Paano kung papangitin mo ko, ha? Ew! Panay ka talaga kalokohan. May iba ako, kumusta na ang ninang mo? Ay, hindi ko pala naikwento sa'yo. Bago ka pa lumabas ng ospital, sinugod siya ng mga kapitbahay natin. Nalaman yata na sinisiraan sila. Sabi nga po nung isa si Ninang daw ang dahilan kung bakit nasira ang relasyon nilang mag-iina. Nagkabaranggayan pa nga. Sayang wali ka rito noon. Napanood mo sana kung paano siya umiyak nang sinabing kakasuhan siya. Kaya yun, umis ka po. Nagtatago na raw. Wala nang nakakaalam kung nasan siya. Hindi ko po alam kung matutuwa ba ako o maaawa kay Tita Lisa. Pero inaamin ko po na isa lang ang masasabi ko. Deserve niya po yon sa lahat ng mga nagawa niya sa ibang tao. Sa pag-alis ni Tita Lisa sa lugar namin, nakabalik na po sa dati ang pamilya ko. Sa ngayon po, Miss Winnie, mas naging bukas na po kami sa isa't isa. Wala na pong natutulog nang hindi na pag-uusapan ng problema. Minsan din po dinadalaw namin si Lola sa Antique at napalapit na rin po sa kanya sila Tita. Alam ko po na mali ang ginawa kong pangungulam, Miss Winnie. Hindi po ako magmamalinis, pero yung pagkakamali pong yon ang nagturo sa akin na kahit masama ang ginagawa ng isang tao sa'yo, mas magaan pa rin sa puso ang magpatawad. Kagaya na lang po ni Tita Sonia. Kahit hindi po naging maganda ang huli nilang pag-uusap ni Tita Lisa, nagawa pa rin po niyang kalimutan ng mga nakaraan at magsimula ng panibago. Ang kaibahan lang po ay hindi nakasama si Tita Lisa sa panibagong buhay na haharapin namin. Hindi ko na po pahahabain po ang kwento ko Dito ko na po siya tatapusin, Miss Winnie. Pero bago po ang lahat, gusto ko po kayong pasalamatan at napansin nyo ang sulat ko. Matagal ko pong inasam na mabasa nyo ang kwento ko na nagbigay sa akin ng napakaraming aral. Kaya maraming salamat po. More power and God bless you po, Miss Winnie. Ang iyong masugid na taga-subaybay, Kayen. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, hindi makukumpleto ito nang walang shoutout sa masusugid nating listeners.
Shoutout po kay April Estrelles, kay Marilu Cabral from Nueva Ecija, kay Tina Sambo, kay Ronaldin Cloud, kay Agnes Masa, kay Jenny Comia. Shoutout din po kay Aaron John Fernandez, kay Aileen Tundag from Hong Kong, kay Thelma Carasawa, kay MJ Amor, kay Resel Galope, kay Richelle Ann, kay Marisa Palana, kay Rose Ann Romasanta. Hello din po kay Moises Cabase, kay Elma Bufete, kay Rosemary Casonete, kay Chef M at sa mga staff ng Amira Boxes Handicrafts na sina Ate Auring, Faye, Leslie, Dennis at Poging J. Salamat po sa pakikinig ninyo. Shoutout din po kay Emma Gaper at sa mga kasamahan niya sa Qatar, pati na rin po ang mga anak niya dito sa Pilipinas na sina Denden, Loloy at Liza May. Hello din po kay Carl Gabriel Fernandez from Davao City, kay Ma'am Lisa Takada, kay Ma'am Arlene Castro Ramos, kay Raymond Diao, kay Hana Maylin Sesgundo, kay Mary Joy Sabaresa at sa Noda at Sabaresa family. Shoutout din po kay Elaine Violanda at sa asawa niyang si Arnulfo Rebolio Jr., kay Jennifer Juan, kay Ma'am Cel Ordanyez, kay Roberto Crimen, kay Casey Oliva at sa kasamahan niya sa work na si Ariel Rose Baguhara. Hello din po kay Ma'am Milrose Demate, kay Ma'am Beth Mercado, kay Sir Kimpoy Feliciano, kay Jasmine Joy Briola, kay Edeline Francisco, kay Marian Lukban, kay Marlet Katindihan, kay LJ Ludor, kay Leila Turgo at kay Jennifer Arkim. Shoutout din po kay Mel Santarita, kay Tutsi Rol, kay Arlene Consensino, kay Kim Bara, kay Jane Ruiz, kay Eloisa 11 na new subscriber po natin. Salamat po sa pagsusubscribe, Ma'am Eloisa, kay Ales Naroda, kay Albert Chance Vlog from Negros Occidental, kay Gem Shop at Sulit Anik-Anik, kay Wenelisa Colite, kay Kyle Cruz at kay Ma'am Imelda Pascua from Kuwait. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig at nagkomento. Abangan nyo pa rin po sana ang mga susunod nating upload ha, at huwag pong kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa kwento natin. Para po mabilis nyong makita kung may bago tayong upload, pindutin nyo lang po ang notification bell para mabilis nyo itong makikita. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha, para ma-reach po natin ang 100k subscribers. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig.